Amen. Amen. Isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat. So, kinanukit malambot. Palakpakan po na to nato sa ang bago magtikang para mo na niyok hipe, shake mo na itong kay tingali ni Atoro kay So, ang bago pa nga ni sa Juan 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Palakpakan po natin ang salita. Sa today's verse, pagkakulang dili sa kalibutan, matatagpuan na nato ang sinusugad nga happiness, pero sa piling sa Ginoo matatagpuan nato ang joy nga waray makakapalit. Amen? Amen? Amen. So, inanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo at tayo po ay magsisimula na. Ipikit po natin ang ating mga mata. Yes, hallelujah, Lord God. Patuloy ka namin pinasasalamatan sa mga oras na ito, Panginoon. Yes, hallelujah, Jesus. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ibinigay mo ngayon. Salamat, Panginoon, sa bagong oportunidad na ibinigay mo sa amin. Yes, hallelujah, Jesus. Tunay nga na napakadakila mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi ka nagkukulang, Panginoon, sa araw-araw na pangangailangan namin, Panginoon. Palagi mo kami binibigyan, Panginoon. Yes, hallelujah, Lord God. Minsan pa, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng nagawa naming kasalanan, mapasalita man, o sa gawa, Panginoon, sinadyaman o hindi sinadya, Panginoon, humihingi kami ng patawad sa inyo, Lord. Yes, hallelujah, Lord God. Linisin mo po kami mula ulo hanggang talampakan ng iyong banal na dugo, Lord. Yes, hallelujah, Jesus. Muli, Panginoon, kiniklaim namin ang victory ng gawain nito, Panginoon. Ngayon pa lamang ay kiniklaim na namin ito, Lord. Ang tatayo, Panginoon, ang tutugtog, ang sasayaw at ang aawit, Panginoon, samahan mo po, Panginoon, pag maghahayag ng iyong mga salita, Panginoon, ay itago mo po sa inyong mga likuran, Lord. Yes, hallelujah, Jesus. Mga gawa ng kaaway, Panginoon, ngayon pa lamang ay winawasak ko right now in the name of Jesus. Hindi ko pinapahintulutan, Panginoon, ang gawa ng mga kaaway, Lord. Yes, hallelujah, Jesus. Patuloy ka namin. Nais namin, Panginoon, na makaniig ka sa mga oras na ito, Panginoon. Katagpuin mo po ang bawat isang nauuhaw sa inyong mga salita, Lord God. Yes, hallelujah, Jesus. Sa iyo namin ibinabalik ang mataas na kapurihan at pagkapilan sa pangalan ng Panginoong Jesus ang ating namin ang Amen. Nakakabulat na malakas ng Panginoon. Hallelujah! Ito ang araw para pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Amen po. Amen po ba? Lahat ng gusto mong pasalamat sa Diyos, malayang umawit at sumayaw sa Kanya. Sa mga at umawit
iyong ginawa, Panginoon. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Awitin po natin. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Oh, salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Sorry ka na, oh, salamat. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Mula sa labi ko napupuri. Mula sa labi ko napupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang langit ay nagulat. Wala sa iyo ay mapasa. Jesus, sa buhay ko ikaw Panginoon at buwan. Wala sa iyo ay mapasa. Jesus, sa buhay ko, sa buhay ko ikaw ay langit ay nagulat. Wala sa iyo ay mapasa. Jesus, sa buhay ko ikaw Panginoon at buwan. Wala sa iyo ay mapasa. Wala sa iyo ay mapasa. Amen. Maaaring na po magsiling po. Sino po dili ang ginhulasan sa nato ginsayaw ng ginkanta kanina? Itaas pa nato mga kamot. Amen. So niyan, sino po ang ready nga ipahayag ang kabutihan sa Panginoon sa kanyang kinabuhi? Amen. Banhong po nato si Kimberly. Ako. So ako muna po ang magpapasalamat. So nagpapasalamat ako sa kaupayan sa Ginoo sa kinabuhi bisan may mga insusugan nga failures nga pinagdadaanan still adala gihapon ang Ginoo nagikiwas sa kinabuhi. Tapos nagpapasalamat ako sa bugos nga tuig nga niyan nga 2025 adila gihapon nagsaserbi kay Lord nga nagpapasalamat ako sa kalusugan nga healthy nga kalusugan nga pagkakalob sa ako sa Ginoo. Nagpapasalamat ako sa nga sa bugos nga year nga sa 2024 grabe ang kanya pag-iingat sa ako sa pag-eskwela. Nagpapasalamat ako sa kan Lord. Ito lang karuyag ipasalamat kay Lord. So sino naman ang panduwa nga karuyag ipasalamat nga ipahayag ang kabutihan sa Panginoon sa kanyang kinabuhi? Amen. Banong po nato si Nay Lucy, pinagpalan ng Panginoon. Maupay nga kulo sa kapatiran kang tumagpukay. Pasalamatan ko sa Lord na kasimba. Sinaw na nga yung dura pagkasimba ka. Masulo na nakulo. Sa pagkat niya malipo. Ayos kaya lang pagsimba. Upay na sa nini sa simbahan. Yan nga si Mana. Marayak na imuwag karabaho sa nagpangarting kayo. Puros la. May karamdaman. Kuni pasalamatan ko sa Ginoo kay
bisan waray ang pagpadoktor, siya na doktor na tinanggal, pero kay pinangangarap ko sa Lord na tagal na siya maupay nga panlawas, simbak tiyapon niya nga Domingo. Salamat kay bisan kon ura-ura na kulang nga malipong na nakuha si niya na kadla. Tangina mo ko diya ang makasimba. Naginig diya. Nahinga nga tumiga. Anak pito po niya nag-aasan. Kalaban na sila. Namusok ako di masimba. Ang pangako man ni simbahan ay ang baga po na ako na lang ang huli ang ayaman ako unahan. Salamat Lord na kada ko simba ng kakakuan at sana panlawas. Kalakasan niya pinangangarap sa iyo. Aking kukuhan kaya po na nagkuhan kay anak manhiya po nagkalunsad ni kahapon pa. Kaya nakagabi, maupay mo kay wala na isikat ka dito kay may naman sa nagdulo. Salamat Lord na hinabayan mo kiyapon sa mga pinaaro na maupay nga panlawas, makuha natin nga tanang mga karamdaman pinangangaro sa Lord. Natuman man nagsimba. Maupay nga kadomingo kaya pangina, makuhuran. Maray mong pagkuran. Maupay sa kalibutan. Maupay mga pakiagdaw sa lawas kay nagsimba. Sa karuyan ko, pero nga nagkasimba ko di manat na nagwanta. Lawas mo ura na si Pakuan ang kay ang edad ko naman dito kay idara naman ako kaya po na antos bisan may ang masul ang itong pirit na makasimpa. Salamat Lord kay tinagan na si Maumay na panlawa kuha ang si Maupay nga kuha ni nagkabatiaksan imo matulong kay maonak na royal ang bisan sa baby maonak initiris na ito nga mga kuhan sa Ginoo mga balita mga pinapipanan tirmiyak nagsubaybay sa radidi story di maonak inukuhan sangkit maupay ko na nagsisimba. Kamu ay mga bata pa sa sinabot ka sa pagsimbay ka, pagsinabot sa kalibutan kay ang kalibutan ray ito na yan bayan. Ang maupay ko na ipalangin. Kung may bawan di yung makukuha, maupay na panglawas, maupay na pumatasan, pagtahod sa mga idara na may mga kawanan mga tao. Saksakbit ka mo, mga bata pa ka, ayaw kang pagkwansong pagsimba, pag-ukaw, idara, kung na pulos niyo nina. Ako ni bisan marao, nakdawa, pero simba. Lawas ko na lang ang diri na gwanta. Salamat. Kaya siya Victoria. Amen. Si doon makakuluan na itong nga si Nay Lucy nga ada permi at pagkauhaw ni Nay Lucy sa mga salita sa Ginoo sa kanyang kinabuhi.
Ang bagaw pa nga ni nga di sa Santiago 1 verse 17, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Sino po ang masunod nga karuyang ipagsigawan nga ipahayag ang kabutihan sa Ginoo sa kanyang kinabuhi. Amen. Kung wala po, tawagan po nato si Sister Ashley, pinagpala ng Panginoon. Hello. Mapay po ako sa mga tanan. Karayag ko lang magpasalamat sa Ginoo nga Pemi siya kaupod sa kinabuhi sa madadlaw. Gitatagan na niya sa puso na para lumaban bisag daramong problema at talagang siya para sa akin. Tanda. So, amen. Dili, ihatag po nato ang kwan. Doon makukulwan nato ang nga bisan may problema nga pinagdadaanan, adala gihapon ang Ginoo para sa ato. Bago pa nga ni nga di sa Isaiah 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipat silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Palakpakan po natin ang salita ng Panginoon. Amen. Sino po ang karuyang ipagsigawan ang kabutihan sa Panginoon sa kanyang kinabuhi. Amen. Kung maray na po, panahon po nato ang mag-exhort sa giving si Brother Ken Mira. Mapagpalang hapon po sa atong matanan. Yan. Pinakulbahan ko man ang hina pa. So, ito. Nga, na ako po yun na verse is 1 Corinthians chapter 3 verse 21 to 23. So, ang bago po nga di sa 1 Corinthians chapter 3 verse 21 to 23. So then, no more boasting about human leaders. All things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or the present or the future, all are yours. And you are of Christ, and Christ is of God. So, palakpan po natin sa ito. Sini po mga kuhan, chapter, nga, nagsara mo po sila mga taga-Corinthians about sa din sara kung babasahan po natin doon. Ano ba po is nagsugad nga sa kan Apollo sara, kan Paul sara, kan Cephas sara. Ngan, ito, ngan nga di po sa kuhan, sa verse, nga, makikitan po nato ang bago nga all are yours. So, nga, inihan, para sa nag-rema sa ako, nga tanan sa imo na. So, indanay nga, inagato po, ang nga tanan nga, kitan, ang kara, hipid, ang kunanon yung sara, nga, nainga di sara, ang kunanon yung sara, ang karagin lingkuran, ang kunanon yung sara, sa umbisa na, yan, may kitan, tangayaw mit sa, nga permified pinagpapala ni Lord. So, ito sa pagmatatapala sa aga, nakikita na pagpapala ni Lord sa hininga, sa bagong adlaw, sa pagkaon natin kakaon. Ngan, bagaw, ginatag na sa ato ni Lord ang ngatanan. Ang kanila kukuhan, pangaro sa atin is mag-upikit sa kanya command. Ito po nga command is igatagtaan para sa Lord. Yan. Bago pa sa 2 Peter chapter 1 verse 3, natin suwad nga din.
His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So, ito, praise God. So, harag na po sa atin, Lord, na makakailangan ta sa kinabuhi. Ngayon, ito, naging ako sa atin ni Lord nga, mag-ubigit sa kanya kung mag-test na. Ito, yung butang kulat nga di sa ako, may nakatapig nga. Hindi ito obligasyon, kundi ito'y paraan ng Diyos upang dalisayin ang ating puso. So, sa tatayos liwa, sa pamaagilat ni Lord upang upugon ni Lord ang atong kasing-kasing sa towards sa Kanya, para may alignment sa Kanya kalooban. Kaya sa pagtatayos nauupugan ang tato kasing-kasing bilang maging cheerful. It is an act of love toward God and our neighbor. Isa pamagis ito, bubuligan ang ato church, ang ato mga kapugtuan sa pagkayuman, sa pag-abot sa mga kaluluwa. Dahil pa nakakilala ang Lord ngan toward God. Siyempre si Lord ang unang nagmahal sa ato. Dahil sa grabe nga naranasan nato nga pagdugma, ikang sa Kanya, is umapaw na ito sa atong kasing-kasing. Yan. Sa pamagis yan nga, pag-igugma nga sobra-sobra para sa ato. Yan. Nahimot ang ibalik para sa kan Lord. Kung na pa man nga, para sa pagtatights. Yan. Halimbawa na lang tulad sa binigyan ka para sa gintagan ka, di nga nagpapasalamat ka sa ginatag sa imo. So, ako siniibig sabihin nga, pagkalimbawa, ito grabe nga pag-bless sa imo ni Lord, diri man sa obligasyon mong ibalik-liwatan kung ano talaga, kundi ibabalik mo kay grabe ang imo naranasan nga blessing nga ginasasita sa imo ay Lord, grabe ang imo pagbubala sa ako ini nga nga 10% igatag ko sa imo. God's love is poured into our hearts through the work of Christ. So ito, bago ko pa kanina, grabe nga pag-igugma sa ato ni Lord sa pamagin ni Christ. Ito nga, sa last chapter sa 1 Corinthians chapter 3 verse 21 out 23, and you are of Christ and Christ is of God. So nga dahil nga insugad sa ato nga sa kan Kristo nga si Kristo sa Diyos. Ginbutang palat nga di, our actions form our heart. Nga nato actions nga form lahat na nato mga kasing-kasing nga mga pariyosan mayo mong alagay sa kamot san butter san parang himo klitan. So, sa pamagilasa nato mga action is nahupugan nato nato hearts towards sa kalooban ni Lord. So, ito lang po na tayo kayo magbigay.
Lutuan po natin ang ating mga kamay sa mga handog. Yes, hallelujah, Lord God. Papasalamat kami sa patuloy mo pong sa mga handog na ito, Panginoon, at patuloy mo pong i-bless ang lahat ng mga naririto, Panginoon. Yes, hallelujah, Lord God. Lord, ang lahat ng mga may trabaho, Panginoon, we speak promotion, Panginoon. Ang patuloy mo pong i-bless ang mga pinagkukunan nilang financial, Panginoon. At ito ay magamit sa pag-abot ng iyong mga uhaw na kaluluwa sa inyo, Panginoon. Yes, hallelujah, Lord God. Nagpapasalamat kami sa mga handog na ito, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo magpuri sa ating Panginoon. Tuloy po natin lahat. Hallelujah. Patuloy pong pasasalamat sa Diyos ay hindi lamang po nangyayari sa tuwing nakaka-receive tayo ng mga blessings, napopromote sa trabaho, nagkakaroon tayo ng kagalingan. Ang tunay pong pasasalamat sa Diyos, naniniwala po ba tayo na kahit tayo ay sinusubok, tinutuwid ng Diyos, dumarating sa atin ang mga bagay na hindi natin naasahan. Yan ang mga times na natutuwa ang Diyos kapag pinasasalamatan natin siya. Kaya ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw para pasalamatan siya. Ito ang araw para purihin siya. Hallelujah!
Kanya. Dahil na sa Kanya, sumakawitan siya. Dahil na magpasalamat. Dahil na sa Kanya, sumakawitan siya. Dahil na magpasalamat. Patuloy pa po namin pupurihin. Hallelujah! Ripasama dahil sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig ko'y sapat sa kanluran, pagkat ikaw nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasabahin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambihin. Pagpapag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papurihan. Papupuri pa sa ba? Papupuri pa sa ba? Tanging sa'yo lamang, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kahinuman, pagkat ikaw nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambihin. Pagkat pag-ibig mo, sa gitna ng kalungkutan, ika'y
Salamat! Salamat! Salamat, Panginoon! Salamat! Salamat, Panginoon! Hallelujah! Kung iisipin lamang po natin, napakaraming bagay ang dapat natin ipapasalamat sa Diyos. Amen? Yung katotohanan lang na nandito ka ngayon, nakatayo, at katabi mo kung sino man nakatabi mo ngayon. Isang bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Yung kanina lang kumain ka, nagising ka pa, at mamaya may kakainin ka ulit. Mga bagay na, skala natin simple, na babypass na natin, hindi natin naiisip. Pero ang dami pa lang dapat ipagpasalamat sa Diyos. Kaya naman patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga times na nagrereklamo kami sa inyo. Hindi namin appreciate yung mga bagay, little things that you do for us every day. Kaya ito yung mga time, ito yung time na dapat natin pasalamatan ng Diyos. Kung dumadaan ka man ngayon sa pagsubok, maaaring inaalaw lang yan ng Diyos upang mas makilala mo pa siya. Ang awit na ito ay para sa Kanya at para din sa atin. Hallelujah. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o magkukuli. Maging sa dilim ng gabi. Sa wigang matibay ang iyong pangako. Lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon. Patuloy ang katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan. Sa pagluha ng puso na sugatan. Sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin. Sa kalakasang sa'yo nanggagaling. Sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi. Hindi mapapawi. Kung magkukuli. Maging sa dilim ng gabi. Sa ligang matibay. Sa ligang matibay ang iyong pangako. Lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon. Patuloy ang katapatan mo. Sa dalamhati at sa
Sa huling pagkakataon, ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Sa mga panahon, away ka pa. Sa'yo ang pagmumuli at Hallelujah. Sa araw-araw ng aming buhay, lagi po namin nadadama ang iyong kabutihan. Lagi po namin nararanasan ang iyong kapal. Salamat po sa understanding. Sapagkat namamangha kami sa iyo, aming Diyos. Handa mong iwan ang iyong trono. Bagamat napapalibutan ka ng mga billions of angels upang mag-alay sa iyo ng pagsamba. Pero yung paningin mo at tibok ng puso mo ay para sa amin, para sa tao. Yun ang dahilan kung bakit nilisan mo ang iyong trono upang kami ay katagpuin. Dapat naming maintindihan kung gaano kakabog, kung gaano kakatapat, kung gaano mo kami minahal. Open our heart, patuloy po natin sa awitan. Damin po natin ang yakap ng ating Panginoon. Ikaw ay mabuti. Ganito tayo ngayon sa isang kadahilanan Ikaw ay upang sa isang mahilig pasalamatan. Kalimutan mo kung ano man ang mga problema, mga suliranin. Tanggalin mo yan sa iyong isipan. Sa lahat ng isipin mo at ang focus mo to worship Him. To worship God. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay kapal. Sa'yo ang pagmumuli Our spirit, at pasasalamat. worship
ipinapaabot namin aming Diyos ang aming pasasalamat sa iyo, Lord. Kaya alam namin kung gaano mo kami kamahal. Ang aming pagsamba ay aming pasasalamat sa iyong kapatid. Pagpalaan niyo po ang aming puso na maging matabang lupa po ito sa pagtataniman ng salita. Salamat po ng marami aming Diyos. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. With the power of the Holy Spirit, natin magsabi ng Amen. Praise God. At tayo po pwede nang umupo. At tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon na tayo minsan po'y kanyang nire-remind. Ano ba ang dahilan kung bakit nga ba tayo narito? Habang po tayo po ay maawit po kanina, nire-remind ako ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kaya po kami narito para po sumamba sa iyo, magpuri sa iyo. Ang aming kaluluwa, ang aming katawan, ang aming spirit. Minsan po kasi ang ating isipan po ay naglalakbay, naglalayag. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Minsan dapat mo kami i-remind kung bakit kami nagkakatipo. Ano talaga ang purpose po namin? Upang aming ituon, ang aming puso, ang aming isipan, ang aming spirito, ang aming kaluluwa at katawan para ikaw ay sambahin. Kasi minsan, para bagang may raos lang. Matapos lang po natin. Na hindi po talaga yung hinahanap ng Panginoon, hindi niya makita po sa atin. Actually, kaya po binabanggit ko dahil alam po natin ng Diyos po ay nagpapaalala o nagre-remind po siya. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon, ang pinamagatan ko po siya, ng authentic believers of Christ. Tunay na mga mananampalataya kay Kristo. At naalala ko po noon si Pastor Akati at ito po ay i-share po niya sa atin din po sa pambuhay. But sabi ko, Panginoon, dahil ang taon po ay patuloy na naglalakbay. Sabi ko nga rito, hindi pa atras ang panahon, going old po siya. Ibig sabihin, patanda po siya ng patanda. At alam po natin na nasa huling panahon po tayo ngayon. Ibig sabihin, ang taon po ay hindi po siya pababa, hindi siya patras, kundi siya po ay going old. At tandaan po natin, ang panahon po natin ngayon ay nasa huling panahon. Sa huling panahon na po tayo. At alam niyo po, dapat ma-meet po natin yung heart ng Diyos, ma-meet po natin yung destiny po natin. Alam niyo po ang destiny po natin to become Christ-like. Sinabi po yun sa Romans chapter 8 verse. Akalang predestined, akala po nila doon, pag predestined mo ng impyerno ka na. Pag predestined mo langit ka na. Pero ang predestined doon na tinutukoy to become Christ-like. Dapat ma-meet po natin po yun. Ang ating predestined to become Christ-like. Kaya authentic po siya. Ibig sabihin ng authentic means something is real, genuine, or true, not fake, or copy. Hindi po siya ang authentic, siya po ay puro, siya ay dalisay, siya po ay tunay, hindi siya fake, hindi siya kopya, hindi siya imitate. Yun po yung authentic. At marami po mga na kung saan, ibig sabihin, totoo siyang Kristiyano. Mayroon bang fake na mga Kristiyano? Marami. Naway hindi po tayo kasama doon sa mga ganong katatayuan. Marami po siya, mga kapatid ko. Nalala ko po, habang po ito po'y kagabi, nire-review ko, yung Indian president, hindi ko po nalala po ang kanyang pangalan, pero siya po si Magando. Hindi ko alam po anong spelling po nun. Kalimutan ko niyang pangalan. Sabi niya roon, I believe Christ,
But sabi niya, but I don't believe in Christian. Naniniwala ako kay Kristo, but hindi ako naniniwala sa mga Kristiyano. Kasi mga British po noon, siguro pinagmalupitan po sila. Ito pong Indianong ito, believe naman ako kay Kristo eh. Pero sa mga Kristiyano po, ay hindi. Sa mga followers ni Christ. Marami pong fake, kapatid ko. Isa nga kalahati eh. At actually, babagitin ko dito, sa 10 virgin, 5 lang nakapasok. 5 lang na rapture. At binanggit doon, mamaya babagitin yung, sabi ng ikinasal, hindi ko kayo kilala. At mayroon pong 2 gumigiling, isa lang po ang na-caught up. Kaya nga po dapat maging authentic po tayo. Maging totoo po tayo, maging dalisay po tayo. Sa harapan ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil last days na po ngayon, ang kanyang mga tinuturo po sa atin ay to prepare bilang po bride po. Tayo pong kanyang pakakasalan. Kaya alam niyo po, mapalad po tayo dahil po tayo po yung kinakausap ng Diyos. Tinuturuan ng Diyos na mag-mature mga kapatid. Kaya kanina po ang message po kanina doon, walking with Him, walking with God. Lumakad, nakasama po siya. Naalala po ninyo ang module, meron pong 3 binabanggit doon, meron siyang BB Christian. Dapat naman, pag bago ka lang bilang Kristiyano, ikaw po ay bata pa bilang Kristiyano, but sumunod doon ay carnal Christian. Carnal Christian, although matagal na po sa, ilang taon na tayo ngayon? 24 years. Mas mabigat at mas mahirap na tayo pa rin ay carnal. Ibig sabihin ng carnal po, yun po ay nagdadrive pa rin sa kanyang 5 senses. Yung pa rin po yung pa rin ang nagdadrive sa kanyang magalit siyang magalit, may puot pa rin, may nanakit pa rin, may tampo pa rin. Hanggang ngayon, 24 years na sa gawain, carnality pa rin siya. At hindi po yun makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po itong mga 9 virgin, carnal po sila, wala silang Holy Spirit eh. Dual po sila. Ginagamit pa rin nila ang sistema ng mundo. Eh naghanap sila ng oil eh. Walang Holy Spirit, hindi sila prepare, hindi sila consistent. Binanggit nga rin ni Pastor, hindi sila consistent sa kanilang relasyon sa Panginoon. Sabi niya, maghanap muna kayo. Ang 5 prepare po sila. Dahil anytime, ang tawag doon, imminent, ibig sabihin, anytime, na babalik ang Panginoon, kaya be prepared, be ready. Dahil hindi natin alam kung kailan siya babalik. At ang kanya pong babalikan na lang po natin without wrinkles, without spot. Okay? Kaya po, ang pangatlo po doon is spiritual Christian. Dapat doon po tayo dumating, the spiritual mature, spiritual Christian po siya. Ibig sabihin, hindi na siya tampuhin, wala na sa manloob, hindi na siya naginanakit, wala nang anyo ng kasalanan. Okay? Kaya ang anyo ng kasalanan, maring may isa-isa po yun sa kahayagan. Kasi makitid po ang daan. May 3 na po akong points. Anyo ng kasalanan, turn of the place, and then our relationship. Dalawang po binigyan po doon. Anyo ng kasalanan, marami po yun. Okay? Kaya ang pitid po talaga ng daan. At marami pong naglalakbay sa malawak na daan papunta ng impyerno. Kasi narinig natin, totoo naman yun, marami kang bagahe. Dahil po, kahit Kristiyano ka, pag anyo ng kasalanan nandoon ka, mahirap po makitid talaga ang daan. Kailan mo pala mag-matured. Kailan mo pala maging excellent. Kailan mo mamuhay ng spiritual Christian. Hindi po ito biro kapatid ko, hindi tayo nagsasayang ng panahon dito. Kung tayo po nagbibiruan lang dito, huwag na natin ipagpatuloy. Kung hindi tayo magiging seryoso sa ating pong relasyon sa Panginoon, seryoso ang Panginoon nung ibinigay niya ang kanyang buhay. Tayo po ngayon ay kinakausap ng Panginoon at dinadala na tayo sa maturity. Hindi po joke-joke. Hindi po sa pagbibiro. Kaya po sa ating pakikinig, maging attentive po kayo. Dahil kung hindi mo mahal ang truth, hindi ka authentic Christian. Mamaya mababanggit ko pa rin. Tuloy ko. Okay lang kayo? Pero dapat hindi ko pagabaan. Kasi intro pa lang, hindi na tayo makalis eh. Okay. Kaya always back to the Bible. Kailangan po natin bumalik sa Biblia. Or base to the Bible, kasi stay in the Word of God. Back to the Bible, manatili po tayo sa Biblia. Dahil ang Biblia to guide
And sabi rito ay to guard and to protect. Para mas safe po tayo, back to the Bible. Bumasi po tayo sa salita ng Diyos. Para po tayo magwardyahan ng salita ng Diyos, mai-guide po tayo ito, at tayo po ay mas safe, ma-protect. Proteksyonan po tayo nito. Hindi tayo malihis, hindi tayo maligaw. Okay? Kaya, dahil po may tatlo po tayong kalaban, kasi nungalingan ni Satanas, deceiver po siya, mandaraya po siya, pangalawa po ang flesh. Ito pong laman, ito po isa pong mabigat na kalaban po natin. Pangatlo po ay the system of the world. Maraming ngayon mga Kristiyano, nakikisuot sila, hiniram nila ang kasuotan ng mundong ito, at the same time sila po'y Kristiyano. Okay? May tatlo po tayong enemy, at nakikidigma po tayo sa ating kaaway everyday. Ano po yun? Si Satan. Alam po natin, siya po'y mandaraya. Ang kanyang plano, mangwasak, pumatay at magnakaw, at hindi siya tumitigil para tayong ilihis, dayain po tayo. Marami po siyang mga strategy para po tayo po ay maligaw. And then ang flesh po nito, ito po ay carnal. Sabi ko kanina, 5 senses. Gusto nito mga nahawakan, naamoy, no? Kaya po iba ayaw po nila sa born again. Dahil marami pong silang maririnig na mga salita na offended po siya. At ang salita po talaga ng Diyos ay offended po siya. Masakit po siya. Kasi mayroon siyang babaklasin, mayroon siyang aalisin. Mayroon ka pong maririnig na kung saan. Ang pangatlo po yung world, the worldly system. Para ma-overcome po natin ang enemy, ang kasinungalingan ni Satanas, at ang desire ng laman, at ang sistema ng mundo, ang sandata na kailangan natin, the Word of God. Ang kailangan po natin sandata ay salita po ng Diyos. Para ma-overcome po natin. Wala pong ibang makapag-overcome na dito, kundi ang Word of God. Ito po sinabi po sa Psalms 19, verse 7, 8 to 11. Atin po siyang tingnan na sinasabi po ni David po dito sa Psalm o sa awit chapter 19 verse verse 7 to 8. Sabi doon, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang, ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh kapag kakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Na sinabi ni David, the law of God is perfect. Ang batas po ng Diyos po ay walang labis, ibig sabihin siya, perfect po siya, absolute, siya ay truth. Sinabi rito, walang kulang, nagdudulot ng bagong buhay. Pag binasa po natin, tutuloy ko ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran, ito'y nagpapasaya sa puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito, magpakailanman. Ang salita po ng Diyos, walang kulang, magbibigay ng direksyon, nagdudulot ng bagong buhay, nagbibigay ng talino, ligayang sinuman kapag ito ang sinunod, nagbibigay ng pangunawa. Kaya nga sabi nga po sa po'y edify, to encourage, and to comfort. Yan po ang salita ng Diyos. At gusto ko pong basahin pa rin ang Psalms 119 verse 105. At ito po'y familiar po sa atin, yung Psalms 119 verse 105. Sabi, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Ang ibig lang sabihin doon, kapag hindi salita ng Diyos ang maging tanglaw ng landas po natin, tayo po'y maliligaw. Pag hindi ang salita ng Diyos ang magiging ang lakaran po natin, tayo po ay maliligaw. Sinabi pa rin sa 97, verse 97, the same chapter, sabi niya roon, ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. Tingnan niyo po yan, sinabi po ng psalmist nito, sabi niya, ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig, araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip.
Kaya po, kailang saan po natin dinadala ang ating panahon? Hindi po minsan sa salita po ng Diyos. Okay? Ang ating pong message outline, tatlo po siya. Number 1 po ay, the Word of God as a mirror. Ang salita po ng Diyos, nagsisimple po siya salamin. Pangalawa, the Word of God is like an X-ray. Katulad po ito ng X-ray, mga kapatid ko. Pangatlo, the Word of God will judge each one. Number 1, ang ating pong message outline, the Word of God as a mirror. Alam niyo po ba kayo bang lahat ng nanalamin bago pumunta rito? Alam niyo po, ang salamin po ay mahalaga at araw-araw po ito na ginagamit po natin. Kaya po, ganun po kahalaga po siya. Kasi kapag hindi ka mananalamin, hindi mo makikita ang iyong anyo, ang iyong mukha. Pag hindi mo siya makita, dahil wala kang nakita, meron ka palang dapat alisin doon at meron ka dapat ayusin. Kaya kung kilay mo, di guhit lang, kailangan mong laging manalamin. Baka maya ay tabingi. Ay ibig kong sabihin po rito, ang salamin po ay kailangan po natin ito araw-araw at tayo po'y nananalamin. Maliban na lang kung hindi ka conscious sa sarili mo at hindi ka nananalamin, hindi ka na nananalamin, wala ka nang pakialam sa sarili mo. Pero lahat po dito mayroong pakialam sa sarili. Dahil ayaw natin na ibig sabihin, dapat makita po natin ang ating mukha, ang ating sarili sa pamagitan ng salamin. Ganyan po ang salita po ng Diyos. No? Ngunit kung ikaw ay mananalamin, sabi ko nga dito, makikita sa iyong mukha, mayroon kang dapat alisin o ayusin. Alam natin na napakalaga po ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay napakalaga. Huwag niyo po itong babaliwalain. Dahil sinabi ko kanina, to guide and to guard and to protect para mas safe po tayo sa pamagitan ng salita ng Diyos para hindi po tayo malihis at maligaw. At ito lang po ang mag-guide po sa atin, ang salita po ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi niya, ang salita mo'y katulad ng ilaw na tumatanglaw sa akin, siya kong nilalakaran. Kaya ang salita mo'y mahal na mahal ko. Iniibig ko ang salita mo. Araw at gabi po yun ay aking sabi niya doon, na kanya pong pinagnilay-nilayan. Actually, sinabi pa ni David, sabi niya, ang salita mo ay nalimbawa nito sa ginto. Napaka-value po nun. Kumikinang ang salita mo. At inilimbawa niya po ito sa pulot-pukyutan. Napakasarap, napakatamis. Ganun po ang recognition, ang pagkakilala ni David sa Word of God. Dahil alam natin kung gaano po ito kahalaga. Sa totoo lang, sabi nga ni Paul, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita patungkol kay Kristo Jesus sapagkat ito ang ikaliligtas ng mga Hudyo at ng lahat ng mananampalataya, even po ng mga hintil. Hindi ko siya ikinahiya. Kay gandang pagmasda ng paa ng mga minsahiro na tagapagdala ng mabuting balita. Faith come by hearing and hearing the Word of God. Para mag-increase po ang faith mo, kailangan mo po ang Word of God na mapakinggan. Kasi po, ang iba po, parang wala na. Tagal mo ng pastor, alam ko na yan. Pag yan po ang ating pong mentality, dinadaya na po tayo ng demonyo. Alam niyo po ba, ang kapahayagan habang nabubuhay ka, hindi siya matatapos at hindi siya mauubos. Napakayaman ng kapahayagan po ng Diyos. At hindi siya natatapos, kapatid. Kaya dapat po, tiyakin po natin kung sino mang tumayo po rito, maging attentive po tayo sa pakikinig. Dahil doon po natin kukunin ang ating pong dapat po lakaran sa buhay nito. Amen? Okay? Kaya, kung wala ito, hindi mo makikita ang sarili mo. Sa salamin mo lang makikita ang iyong anyo. Sa salita ng Diyos, kitang-kita mo ang sarili mo. Kasi kitang-kita mo sarili mo kung sino ka, kung ano ka. Kaya nga offended siya. Lahat po tayo may tama. Mayroon po tayong kaliskis. Lahat po tayong may kaliskis. Lahat po tayo po ay may difference. Hindi po tayo perfect. Kaya pag narinig natin ang salita ng Diyos, sabi natin, aray. Dahil nasasalamin na, parang ko yun nagdumot ako kanina. May sama pa nga ako ng lubi. Marami pa nga basura puso ko
Ako yun sinasabi ni Pastor siguro may nagkwento sa kanya. Hindi po ganon. Nire-rebel kasi ng Diyos po yun. Nasasalamin ng sarili mo, kaya ang Word of God is talagang ibubunyag ka nito. Ganon siya ka-importante, kaya ang Word of God, siya po'y salamin. At malalaman po natin kung tayo po'y authentic through His Word. Kasi po makita po ang ating pagkatao. Okay? Kaya, the Word of God is to remind us. Kaya nire-remind po tayo. Kaya kanina, salamat Lord, nire-remind ako. Kasi, hindi mo na ako samba. Diba? Ang ganda na ng pwera. Hindi ka nakikisa. Kasi, lakbay mo. Parang date mo maya. Ang labahan mo doon. Hindi ka makapagsamba, hindi ka nakafocus. Niremind ako ng Panginoon, Kaya sabi ko, Lord, our soul, our spirit, and our body to worship You. Wala kang kaagaw dapat sa isipan ko, Lord, lalaba ako mamaya, magtsatsaa kami mamaya. Nasa diwa ka ng pagsamba at pag-awit, kapatid ko. Kaya mo ibigay ang puso mo. Walang tunay po na authentic believers of Christ ay nauuhaw po sa kanya. At alam ng Diyos po yan. Kitang-kita po ng Diyos po yun, mga kapatid ko. Tuloy po natin. James chapter 1, verse 22 hanggang 3. Basahin ko po siya. Binabanggit po ni James po ito. Si James kasi, ang kanyang sulat ay practical po siya. O kanya pong inano po yung attitude, yung karakter po ng bilang Kristiyano. Sabi niya rito, James chapter 1 verse 22. Yan. Ano na lang po ninyo. Mas maganda po yan. Thank you, Brother JC. Okay lang po yan ng English. Sa Tagalog po para clear. Mas maganda po. Minsan kasi sa English, mas maganda po siya. Kasi sa Tagalog po medyo talaga mababaw. Okay? Kaya, sabi rito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 22, pinapakinggan lamang, hindi isinasagawa. Ang tanong ng anong klaseng Kristiyano siya? Yung tanong doon, siya ba itotoong Kristiyano? Siya ba authentic? Pero mabigat ang sinabi ni James, dinadaya mo sarili mo. 24 years ka na sa gawain. Marami ka nang napakinggan. Mga anointed na mga pastor. Napakinggan mo pa si Bishop Alan Gamiao, ang mga apostol. Hanggang ngayon, sabi doon ni James, dinadaya mo sarili mo natin kung hindi natin po isinasabuhay. Okay? And then, tuloy ko po siya, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. Ibig sabihin, napakinggan ko lang, narinig ko lang, kay upay, anointed, tapos nakalimutan ko na. Lagi natin narinig, lusot, pasok sa kaliwa, lusot sa kanan. Diba? Madalas natin narinig dati yon sa XI. Kaya sabi niya, parang nanalamig ko lang, pagtapos nung nakalimutan mo ng anyo mo, nakalimutan mo nung napakinggan mo, gano'ng makakaganda yun, gano'ng maka-anointed yun. Verse 24, at pagkatapos makita ang sarili umalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Okay? Ang salita ng Diyos. Verse 25, ito po yung authentic believers. Verse 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod ng kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Alam niyo po, nagpapalaya ng tao. Sino nagpalaya po sa ating pagkataong salita ng Diyos? Di ba? Binakyum po ang mga nilagay ng mundo, naririnig po natin. Di ba? Siya pong, ibig sabihin, siya pong nakatira po doon. Binakyum po yun ng salita ng Diyos. Kaya the Word of God, changing your world with the Word of God. Ang buhay po natin, nag-change po ito because the Word of God, dapat na-vacuum po yun at palitan ng Word of God. Yun pong nagsasaliksik at nakalaya po sila sa kanilang pagkatao, sa kanilang ugali, dahil ang salita ng Diyos, sinasaliksik nila at isinasabuhay, yun ang authentic believers of Christ. And then sabi niya po rin dito, ay siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kaya may dalawa po siya. Meron nakinig, nakalimot, may isa naman nagsasabuhay.
Kaya po ang nagsasabuhay, irarapture po yun. At ang hindi po nagsabuhay, may iwan po siya. Pag tinignan mo ang Biblia, kalahati. Ang 10 virgin at isa pong, dalawa pong. No? Kaya sabi ko, hindi dapat tayo maging kasama doon sa mga piki. Okay? Mayroon dalawa pong sub-point po ito, authentic believer. A ay lover of truth. Pag lover of truth ka, hindi ka po naiinip. Dahil mahal mo ang truth. Mahal mong salita ng Diyos. Kung tuwa ka na pakinggan siya, dahil mahal mo siya. Pero pag hindi mo mahal ang truth, naiinip ka, ang tagal mo naman, pastor. Kasi ang lover of truth, kapatid ko, nagkikilo siyang pakinggan ang katotohanan na yun. Hindi siya nag-o-oppose. Hindi siya nagdi-divide. Yan na naman, may pledge na naman, yan na naman. Pag truth, kapatid ko, galing sa Word of God, sa Biblia, hindi siya nag-o-oppose. Hindi po siya nagdadala ng division. Kasi ang truth na yon, gustong-gusto niyang pakinggan at gusto niyang isabuhay po ito. Tayo po rito, ang gawain pong ito'y gawain po niya. Ang salita po niyang pinapakinggan po natin. Huwag po kayong mainip. Alam ko, umabot kayo ng 2 hours, 3 hours po sa cellphone. Nagmumulagdak na nga ang mata natin eh. Sa masakit na nga mata natin eh. Pag sa Word of God, naiinip po tayo. Truth yun eh. Pag ikaw ay lover of truth, actually hindi ka liliban eh. Gusto mo siyang mapakinggan, wow, linggo naman ngayon, tatayo si pastora at ang truth na yun nagaling sa langit. The fresh manna, ibibigay sa amin, napapakinggan namin, tuwa kami, nagigiliw kami, dahil mahal namin ang truth na ito galing sa Diyos. The Word of God is quick and powerful. Buhay sa makapangyarihan. At lahat pong sinabi ng Biblia ay magaganap, kapatid. Kaya ang authentic believers of Christ, siya po ay lover of truth. Pangalawa po, doers of God's Word. Doer of truth. Ang truth na yon, kaya sabi ko hindi siya naglalika ng division. Hindi siya nag-oppose. Yes, pastora, nagkakaisa kami diyan. Dahil truth yan, galing sa Biblia yan. Gusto namin yan isagawa. Yung mga, mga oposisyon, at laging oppose na oppose, hindi yung doer of God. Saan ba galing po na ang pinapangaral namin? Galing ba sa amin? Galing sa Biblia. Truth po yun. Authentic po yun. Absolute po yun. Okay? Praise the Lord. Meron po isang testimony, at ito po ay, alam ko po, narinig na po ninyo. Isa pong speaker nito, siya po ay nanyayahan na siya po ang mag-speak, siya po ang mag-preach. But sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag ka nang tumuloy doon. Panginoon, bakit ako ang magpapahayag? Ako ang magsasalita. Ako ay nanyayahan sa gawain na yon na ako ang magpipit. Sabi niya, huwag ka nang tumuloy doon. Bakit, Panginoon? Sabi niya, wala ako doon. Pentecostal po yung kapatid ko, tulad po natin. Sabi niya, wala ako. Bakit, Panginoon? Programa lang sila. Wala nga ako sa puso nila eh. Sumasayaw lang sila. Pero ang isip, boyfriend. Hindi po naman. Kasi siningit ko lang po yun. Huwag po kayo pag may mga konting Okay? Ay malay natin, baka totoo. Sumasayaw ko, may tip pa kami, ang tagal mo pastor. Sana ba ako? Program, kapatid ko. At ito po yung iningatan, sabi ko, Panginoon, ayaw namin magsayang ng oras at panahon. At yun po ngayon, ang dinidil ko sa Panginoon, ayaw namin magsayang ng panahon at oras. Baka hindi kami totoo sa iyong harapan. Napakahirap nito. Pagkatapos pala, hindi mo kami re-reward. Kaya sabi niya, huwag ka nang tumuloy doon. Dahil programa lang sila. Puro lang sila programa. Hindi sila nakafocus sa akin. Hindi ako ang sinasamba nila, kundi programa. Okay? Tuloy po natin pangalawa. The Word of God is like an X-ray. Ngayon po kasi high-tech na ultrasound. Makikita kung lalaki, babae, di ba? Kay, ano ba nun? Kay Nancy, nakita ba? O nag-ultrasound siya? Di ba makikita, di ba? X-ray, sabi nito, X-ray, it exposes and diagnoses things in our lives. Nilalantad at sinusuri nito ang mga bagay sa ating buhay. Sino makapagsusuri sa atin? Kayong nakaupo dyan at akong nakatayo ngayon, hindi nyo alam
kung ano ang pagkatao ko, ang laman ng puso ko, laman ng isipan ko. At kayo din, hindi ko alam kung ano ang laman ng puso at isipan nyo, kung anong status nyo sa harapan ng Diyos. Hindi ko alam kung totoo kayo sa Diyos. Kung hindi nyo rin alam kung totoo ako sa Diyos. Kung tunay ba ako sa harapan ng Diyos. Tapat ba ako sa Diyos? Sumusunod ba ako sa Diyos? Hindi nyo yun alam. Ba't alam nyo ng Diyos? At alam nyo ng salita ng Diyos. Ito maging x-ray sa atin. Kung totoo po tayo. I-expose niya po tayo. I-reveal po tayo nito. Kaya i-reveal niya po tayo kung tayo po'y authentic believers of Christ. Ng kanya pong salita. Okay? Ang salita po ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, tanging ang Diyos at ikaw mismo ang nakakalam kung authentic ang puso mo sa harapan po niya. Okay? Sabi po rito, hinahanap ko po ito, sabi po ng Biblia, ang Diyos ay nagmamasid sa lahat ng oras, 24/7. Hindi siya natutulog, nagmamasid siya. Nabasa ko po yun sa Chronicles, pero hinahanap ko kagabi, hindi ko makita kung first o second po siya. At sabi niya, ako'y nagmamasid sa lahat ng dako at nakikita ko ang ginagawa mo. Nakikita ko kung uminom ka, kung ikaw ay nagsugal, kung nagsinungaling ka, kung ikaw ay mandaraya, kung ikaw ay mandurukot, kung anong ginawa mo sa kadilim-diliman, nagmamasid ako at kitang-kita ko yun, sabi po ng Diyos. Nakita niya pong hari nito eh. Wala po tayong may tatago, may kukumplis sa ating Diyos, mga kapatid. Siya lang po ang nakakalam kung tunay po tayo sa Kanya pong harapan. Kaya pong salita niya, mag-i-x-ray po sa atin. I-expose po tayo dito. I-reveal niya kung sino po ang ating pagkatao ng salita po ng Diyos. Amen? Ngayon, the Bible says, sabi nga ng Bible, ng Biblia, huwag niyong dayain ang inyong sarili dahil hindi niyo madadaya ang Diyos. Hindi po natin sabi niya, huwag niyong dayain ang inyong sarili dahil hindi niyo madadaya ang Diyos. Bakit hindi natin madadaya ang Diyos? Binanggit ko kanina, dahil bunyag ang lahat sa Kanya, hayag ang lahat sa Kanya. Okay? Pwede tayo magkunwari? Pwede nga tayo, sabi ko kanina ito pa naalala ko, sa ating pong relasyon dapat, Panginoon, ayaw namin nagpaplastikan kami na hindi kami totoo sa bawat isa. Nagingitian kami, ngiting aso pala. Tapos may sama pala ng loob. Sabi ko, Panginoon, hindi po dapat ganang relasyon namin matibay, nagkakaisa, nagmamahalan, nagsusuportahan. Amen? Sabi ko, Lord, tama na. Enough na yung plastikan na yan. Enough na yung pagkukunwari. Nandito kami sa iyong harapan, maging totoo kami, maging tulay kami sa bawat isa. Okay, nandun ang aming pagmamahalan, pagkaunawa, kahit nagagapayan o nagkamali man yan. Sabi nga po, isang anghel, mayroon po kami sinabihan, kasi mayroong bagong balik doon, parang sila. Siguro hindi ko alam kung anong pag-accept nila. Sabi namin na Estreba, ang libu-libong anghel ang nagagalak sa nagbabalik loob. Sinong hinanap? Di ba mayroong nawala na coins? Nung nakita, sabi niya, ali kayo, nakita ko niya, mag-celebrate tayo. Eh, mayroong nag-backslide, tapos bumalik, dyan naman siya. Ano ka, ba't nandito ka? Dapat mag-celebrate. Ang 99. Di ba, hinanap, kinanlong ba ngayon sa liit na ng pastol Nandito na, magsaya tayo, magpuri tayo, dahil makita natin itong papuntang impyerno, nakabalik loob siya. Kaya kapag may nag-backslide, magbalik loob, magsaya kayo, amen? Dito ka na naman. Malis ka na. Joke lang. Yeah, praise the Lord. Alam niyo po, kampante si David na sabihin ang mga katagang ito. Tayo kaya natin. Kaya namin tunikin. Okay, no? Si David kampante. Basahin ko po ang Psalms 17, 3 and 5. Balikan ko po doon ang Salmo. Kanina po ay 19, ngayon balikan po natin sa 17. Sinasabi po rito ni David. Kampante si David Psalms 17, 3 to 5. Sabi niya, kaibuturan ng puso ko ay iyong nababatid. Sabi niya, x-ray mo ngayon, Panginoon, ang puso ko. Handa ko, x-ray mo ako, ultrasound mo pa ang tiyan ko. Okay? Sabi ni David, kaibuturan ng puso ko ay iyong nababatid, kahit sa gabi ikaw sa aking nagmamasid.
balikan ko ha, kay buturan ng puso ko ay iyong nababatid, kahit sa gabi ikaw ay sa akin nagmamasid. Ito yun. Siniyasat mo ako at napatunayang matuwid, walang kasamaan maging sa aking bibig. Ang salita ko nga'y tapat, di tulad ng karamihan. Sino kayang karamihan na yun? Tapat akong sumusunod sa utos mong ibinigay. Ako ay umiiwas sa landas ng karahasan. Lagi kong nilalakaran ang iyong daan. Hindi ako lumilihis doon kahit kailan. Yan mo, si David, sa harapan ng Diyos. Ang Diyos naman kausap niya dito eh. Ganon sa kakampante sabihin niyo sa harapan ng Diyos. Alam mo ang puso. Alam mo malinis ako. Alam mo wala akong sinasabing kasinungalingan. Kampante po siya. Okay? At si Paul, kapatid ko, alam mo, kasi minsan naisipan ko, ba't ganun kalakas ang loob ni Paul? Hindi ko yun magawa. Hanggang ngayon, hindi ko masabi yun. Sabi niya, imitate me. Gayahin niyo ako. Akin mo yung apostol, sabi niya, gayahin niyo ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. Ang ibig lang sabihin nun, dalisay ang puso niya, totoo ang kanyang puso, totoo ang kanyang pagsunod, totoo ang kanyang pagsamba. Gayahin niyo ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. Ginaya niya si Kristo, anong gagaya? Ginaya niya kay Kristo. Ang pag-ibig niya sa Diyos, ang pagsunod niya sa Diyos, katapatan niya sa Diyos, ang kanyang pamumuhay ay katulad ng pamumuhay ni Kristo. Actually po, may binubuo ako po rito kasi ito po ang ating pong predestined to become Christ-like. Kung isa-isahin po natin, ano bang buhay ni Kristo? Sabi niya, gayahin niyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. Sabi po ni Paul, ganun po sa kakampante dahil alam niya ang sarili niya sa harapan ng Diyos. Pag alam mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos, malakas ang loob mo sabihin po yun. Lord, alam mo na tapat ako. Alam mo na malinis ang puso ko. Alam mo hindi ako nagsisinungaling. Okay? May mga tao palang ganun, kapatid ko. Kampante po sila sabihin yun sa harapan ng Diyos dahil alam nila at kilala nila ang kanyang sarili. Kilala mo sarili mo? Kaya ba natin yon? Amen. At isa pa po, si King Ezekias, 2 Kings 20, chapter 20, verse 3. 2 Kings, ito pong si King Ezekias, o Ezekiah, sabi niya rito, alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo, kung puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan at buong kapaitang umiyak si Ezekias. Kaya alam niyo po, pwede ka mag-demand sa Diyos. Pwede mo mag-demand doon, nagtatides po ako. Nagtatides po ako, alam mo po yan. Faithful ako sa tithes mo. Pwede po kayo mag-demand sa Panginoon. Pwede niyo pong ibalik po yung kanyang sinabi at pangako. Si King Ezekias, siya po ay inutusan po ni Yahweh, si Isaiah, Prophet Isaiah, sabi niya, sabihin mo sa hari ng Judah, i-prepare ng kanyang sarili sapagkat hindi na siya gagaling sa kanyang sakit. Ngunit ito si King Ezekias, gusto pa niyang mabuhay. Siya po ay tumagilid po sa dingding at siya po'y nanalangin at sinabi niya, Panginoon, alam niyo po ang puso ko, sinunod ko ng buong puso ang iyong kautusan. Alam mo yan! Kaya hindi pa nakalayo po ang propita. Sabi niya, balikan mo, narinig ko ang daing ng hari. At siya po'y binigyan pa ng 15 years. Pwede ka mag-demand at magsabi sa Panginoon o alam mong lumalakad ka sa kanyang katwiran. Sabi niya, buong puso ko na sinunod ang iyong kautusan. At hindi siya nang bubula, kapatid ko, at hindi mo pwedeng bulahin ng Diyos, hindi ka pwedeng magkunwari sa Diyos dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Hindi ka pwedeng mag-demand sa iyong magulang, sa iyong tatay, na alam niya na hindi ka sumusunod. Hindi mo nga maligpit yung unan mo at saka banig mo eh. Okay? Tapos di man ka pa, Mama, pingi ako nito, pingi. Ay mama naman. Pwede ka mag-demand at kung alam mo pong ang iyong buhay ay maayos sa harapan ng Diyos. Amen? Ito naman po kabaliktaran po sa Revelation. Revelation chapter 2 and 3. Ito po ay 7 churches. Ito po ang kabaliktaran. 4 po ito mga kapatid ko. Mayroon pong commendation. Ibig sabihin may papuri. Mayroon lang po doon isang church na walang papuri sa kanya. Sila po yung lukewarm. Kawawa naman ang kalagayan nila. Isang church po doon sa 7 churches na wala pong papuri na binigay ang Diyos. But po sa 6 mayroon pong papuri na binigay. But mayroon po siyang
rebuke. At mayroon siyang warning. At mayroon po siyang, tawag nito ay, isa pa po ay, repent. Ni-rebuke po niya ang mga church na yon, dalawa lang pong walang rebuke. Kasi nakita po ng Diyos ang kanyang kalaya. Sabi niya, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Nandun ka nga sa simbahan, ngunit di mo na ako mahal, iba ng mahal mo. Hindi ka na nakafocus sa akin, tanghali ka na, hapon ka na nga dumarating eh. Parang ang bigat pa ng paa mo eh. Dating sigasig mo, ang aga mo doon, inayos mo pang upuan eh. Nandun ka nga, ang aga mo eh. Ngayon hindi na eh. Along the way, hindi na. Halos nahirapan ka pa. Gising na dyan, simba na tayo. Nahirapan pa asawa mo eh. Kaya hindi mo na ako mahal. Tulad ng dati, sabi po, kaya na-rebuke niya. At mayroon siyang warning. Ibig sabihin warning na yun, kung hindi ka magre-repent, ito ay babala ko sa iyo. Kukunin ko ang ilawan. Pag winidohod na ng Diyos at umalis ng Diyos, the Holy Spirit, anong gagawin mo sa mundong ito? Dahil silang magpupuno ng buhay mo. Pag umalis na po siya dahil hindi ka nag-repent at winarningan ka na at nagbabala po siya. At ang church na po'y binababalaan niya. Dahil ang Diyos, tayo po'y may kalayaan, pero alam po natin, alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya meron siyang commendation. Ang usay mo, ang galing mong kumanta, ganito, sumayaw. No? But, hindi mo na ako first love. Binababalaan kita. At magpaliklob ka. Repent. Kung alam niyo pong mayroong dapat kayong pagsisihan, bigay niyo po sa Panginoon yun. Kung kailangan ko mayroong pagsisihan, mag-repent ako para maging bumalik ako sa authentic believers of Christ. Amen? Talapakan mo natin muna ang Panginoon. Third, the Word of God will judge each one. The Word of God will judge each one. Alam niyo po ang salita po ng Diyos ang mag-judge sa atin. Pastor, marami ka nang sinabi. Totoo naman ako eh. Hindi ko naman sinabing hindi ka totoo eh. Kundi ang Diyos po mag-judge po sa iyo kung totoo nga ako. Kaya nga po nakakalungkot, maraming mga pastor din, mga patikon. Hindi ibig sabihin na sa position pastor siya, masave po siya. Kailangan namin mag-ingat. Sabi ng Biblia, maging aware kayo, lagi kayong gising. Hindi ibig sabihin nagpipreach kami po ay ligtas na. Dahil hindi naman tayo super grace eh. Dahil ang super grace, kahit pag uminom ka na, huwag ka na manalangin, wala ka ng devotion, ligtas ka na dahil tinanggap na si Jesus, hindi po yun ang ating doctrine. Ang tunay po, ang doctrine po natin, mamuhay ka sa holiness, sa purity and righteousness. Ay dahil ang Diyos mo ay banal, tumatawag ka sa Kanya, dapat magpakabanal ka. Sa Kanya, kahit hindi ka na magpakabanal, super grace po yun. Hindi po yun ang ating doctrine. Nadadaya po ang Kanya pong sarili. Ay pwede naman tayo dito maglialiw kahit sa mundo eh. Suot natin ang damit ng mundo. Yan ang super grace. Hindi po tayo super grace. Okay? Kaya i-judge po ng Diyos, no, ang bawat isa po sa atin. Sabi po sa Romans chapter 2 verse 6. Romans 2, 6. Basahin na lang po yun dyan. At ang ganda po niyan kasi English po yan ang nililagay mga kapatid ko. At gusto ko po itong basahin din. Binabasa ko po siya. Sabi roon, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Kaya nga po, igagawad niya ayon sa kanilang. Sumunod, John 12:48. John, the Gospel of John 12:48. Sabi ng Panginoon, hindi ako maghahatol sa inyo, ngunit mayroong maghahatol sa inyo, ang salita ko. Oo nga. Dahil si Jesus na parito siya para ialay ang buhay, para tayo tubusin. Hindi ko kayo hatulan. Ibig sabihin, kaya nga parito siya para po tayo po tubusin. But ang salita niya, pati sinabi niya doon sa Hebreo, babalik ang Panginoon, hindi na para ialay ang kanyang buhay, para ipako siya, para sa makasalanan, kundi babalikan niya, yaong mga sumasampalataya. Ibig sabihin ng salita niya, ang magja-judge sa atin. Kung ni-reject po natin siya, hindi natin sumunod sa kanya, yun po yun. Okay, tuloy po natin. And then Matthew 7:21 and 23, kung ma-appear po dyan, basahin lang po ninyo, para hindi po tayo masyadong humaba. Matthew 7:21, 23, ang sabi doon, hindi lahat na tumatawag Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama. At sumunod po doon na verse, sabi niya, Panginoon, nangaral kami, nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kami ng mala. Sabi niya roon,
nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan, sabi niya, hindi ko kayo kilala. Basahin na lang niyo po dyan. Sumayaw kami, nag-preach kami, naghayo kami, nag-mission kami. Kalinga ng pagkitara po eh. Talagang puspus eh. So sabi niya, hindi ko kayo kilala. Kaya ang Diyos po maghahatol po sa atin, kapatid. Hindi po biro ang paglilingkod. Mataas pong standard ng Diyos. Mataas po standard niya. Tandaan niyo po, mahal niya po ang kanyang bayan at yun po yung pinangakuan niya kay Abraham. Pero bakit dalawa lang po ang nakapasok? Hindi niya ba mahal ang ibang Israelita? Ang mahal niya ba si Joshua at si Caleb lang? Sila lang po ang na-qualified. Sila lang nakapasa. Okay? Tuloy po natin. Kaya sabi niya doon sa 23, kaya po, ano sabi niya doon? Hindi ko kayo kilala. And then ang 10 virgin, Matthew 25 verse 12. Sabi doon, sabi niya, kumatok sila, papasukin niyo kami. Kumatok sila. Sabi po doon ng Panginoon, ng kakasal, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Bakit niyo po yan naglingkod? Believers, pero hindi kilala. Kaya ang Diyos po kasi ang magja-judge sa kanyang salita. Kung ano pong naging buhay po natin dito. Kung ano po ang ating pong ginawa po rito. Sabi ko nga doon, ang 5 po doon ay, ang 5 virgin na yun, hindi siya authentic believers of Christ. May mga binanggit ako dito. Si David, lover of truth, binanggit ko kanina, and doer of the word. Alam ng Diyos kung gaano tayo katapat, kung gaano tayo kamasunurin. Alam ng Diyos kung gaano tayo katotoo. Alam ng Diyos kung sino ang totoo. Alam ng Diyos kung sino ang tunay. Alam ng Diyos kung sino ang dalisay. Alam rin niya kung sino ang piki. Alam rin niya kung sino ang nagkukunwari. Alam niya kung sino ang gumagawa ng kasalanan. Alam niya po lahat po nun. Okay? Sa ating pagpapatuloy, and then po sabi po sa mga ngaral, chapter 12, verse 14, tama-tama po, hindi ko makita ang relo ko kanina, hindi ko alam kung alas 6 na. Mga ngaral 12:14, sabi rito, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. At binanggit sa verse 30 doon, ang ating tungkulin ay sundin ang kautusan ng Diyos. But sa verse 14, sinabi niya, lahat hayag, ibig sabihin, minsan hindi po hayag sa isipan natin. May hayag at lihim, kasi isipan natin wala pong nakakabasa niya, o nag-iisip ito ng kalasuan, kahalayan, kung anong ginagawa, kung anong iniisip nito. Lihim man, puno, at hayag ay pagsusulit natin sa Diyos. Dito po tayo sa ating pagtatapos. Authentic believers in the Old Testament, babagitin ko po ito. Nabanggit po kanina to ang karamihan po dito ni Pastora. Authentic believers in the Old Testament ay first po ay si Enoch. Sabi roon sa Genesis 5:24, at sa buong panahon iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos na wala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ang unang rapture na naganap po ay sa Old Testament. Alam niyo po, at that time po na yon, ang buhay ng tao po ay pasama ng pasama. Kaya chapter 6 ginunaw po 7 ginunaw Pasama ng pasama, puro na lang hinuman, puro beer house, puro kawag, puro na lang, wala na pong, ibig sabihin kasama ng paligid. But po si Enoch, hindi siya na-contaminate. Hindi siya nahawa. Na-preserve po niya ang kanya pong holiness. Lumakad siya sa katwiran, kaya siya authentic believer of God. Kaya sa na-rapture, dahil sa mundong ito, lalo na sa atin ngayon, ang gadget mo, the era of gadget ngayon, aminin nyo man po hindi. Mas marami po tayong panahon sa gadget, kapatid ko. Mas marami tayong kausap natin ang ibang bagay instead ng Diyos. But si Enoch po siya, kahit gaano kasama po ang paligid, gaano man kamakasalanan sa paligid, hindi siya na-contaminate, hindi siya nahawa, at lumakad siya sa katwiran ng Diyos. Kaya po, hindi nga siya tumanda 365 lang, tapos na-rapture na po siya. Kasi authentic ang kanya pong pananampalataya sa Diyos. Sumunod po ay si Noah. Genesis 6:9. Ito ang kasaysayan ni Noe, Tagalog Noe, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahonan. At ang Diyos po ay nagbigay po ng chance. 120 years, siya po ay nag-preach, siya po ay nag-aaral about righteousness. Amakin mo po yan, 120 years, ilang taon na po tayo ngayon, na kung saan ay 24 years ang LOTM hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Amakin mo 120 years, walang na-save.
Binaliwala po niya, saan ang arok na ito? Nasisira na ng ulo, wala namang ulan. Gawa-gawa ng arko. Preach po si Noah, 120 years, para sila masave. Binigyan ng pagkakataon, matigas ang ulo niya. Sabi ng Diyos, sukdulan ng kasalanan na, gunawin na! Alam niyo po, ang Diyos po, ano pong karakter niya? Siya po'y love, pero siya po'y nagagalit. Yung wrath po ang judge, pag-ibig ang judge. Ang judgment, ang wrath po ng Diyos, yan po ay karakter po niya. Nature niya po yun. Hindi po yun masama, dahil nature po yun ng Diyos, ang wrath na yun. I-judge niya po talaga ang tao. Nature niya po yan. Hindi lang po love siya, mapagmahal naman yung Diyos, may mananalangin sa akin sa purgatorio. Ano? Dalawa lang lugar, kapatid ko. Masyado nilang iniliili ang kanilang sarili, ang kanilang puso. Ang Diyos ay pag-ibig, but ang Diyos po ay judge. Kaya ginunaw niya po ang mundo. Dahil hindi sila nakinig about preaching righteousness. Ano pong tinuturo sa atin dito, kapatid ko, about righteousness? Lumakad sa katuwiran ng Diyos. Kaya maging lover of truth po tayo sa ating pakikinig ng kanyang salita. Amen? Nainip na ba kayo? Sabihin mo lang, Kim, tatapusin ko. Para sa'yo. Malakas ka sa akin eh. Okay, malapit na. Sumunod po ay si Joseph the Dreamer. Ulitin ko, authentic believers in the Old Testament. Si Joseph the Dreamer. Kasing si Mrs. Potiphar, kasing ganda ni Kim yun eh. Kasing ganda ni Kim, matamos sa ulo. Kaya matangkad yun. Ganun. Kaya araw-araw inaakit niya si Joseph. Ang gwapo mo ng Joseph, balbasarato ka, hudyo ka eh. Matipuno ka. Halika na. Kaya din naliligo si Joseph. Para sa kanya, mahalin mo yan eh. Araw-araw niya po yun. Ba't hindi si Joseph nagpabukso? Authentic siya eh. Kaya sinong tumukso sa iyo? Amen? Pag totoo ka, amen. Dalisay, puro ka eh. Di ka piki. Puro ka naman, di ba tatay? Puro ka eh. Dalisay ka eh. Tunay ka eh. Ay tunay si Joseph. Hindi ako, hindi ako pipitsugin Hindi ako just. Ikaw lang. Hindi naman ganun. Hindi niya sinabi yun. Tumakbo siya. Joseph the Dreamer and Joshua and Caleb, sila na po nakapasok. Hindi rin sila na-contaminate. Alam niyo, 40 years? 40 years kasama mo, matigas ang ulo. Reklamador, di ba? Pag lagi mo kasama, mahawa ka. Di ba? 40 years kasama mo, matigas ang ulo. Wala, unbelief. Pero ang dalawa, sige lang. Para, ito to, ano kong kwento sa inyo mayroong contest, mga palaka. Ang isa naman, tuloy-tuloy lang siya. Bubo ka, wala kang kwenta. Tuloy-tuloy siya. Nung interview siya, bakit parang di mo pinapansin paligid? Bingi pala. Kaya kaya maging bingi tayo, maimus-imus na kayo. Bingi ka. Darating ka sa destiny mo. Amen? Alam niyo, kailangan fix your eyes unto fix your eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ay kung makapuso sa hangin, kayo dyan, wala na. Kaya, di ba, fix lang, Salamat sa 24, tuloy-tuloy ako. Kahit ako nag-pray. Gano'n ba yun? Ba't hindi mo sinama yun, Di ba, testimony ka? Salamat sa Panginoon sa kanyang tuloy-tuloy na paglilingkod ko. Pasalamat po sa Lord yun. Dahil lakas niya. Hindi ba sa'yo? Sumunod Daniel and 3 friends. Sila po, bagamat po sila po ay hulog sa kulong sa ng liyon. Ngayon, ito na po. Struggle tayo dahil sinasabi ng ating isip, mahirap ang mamuhay ng matuwid. Meron, di ba naisip natin yan? Hirap naman, pastor. Struggle nga ako kasi mahirap mamuhay ng matuwid. Totoo naman po talaga yon. Maraming pong kalaban eh. O nasisitan ang iyong katawan. Gusto mo mall. Gusto mo sa mga pleasure. Kasi pinakakain mo lang. Alam niyo po ba? Pag puro kang mall, matutuwa si Jesus na, sige pa, pasal ka lang. Ang kinakatakutan ng demonyo ang lumuluhod sa Diyos. Yan na naman ang lumuluhod sa pangalan ng Jesus. At subject ako, nagkakaripas siya. Ikaw, puro kang mall, puro kasayan, puro ligo. Alam mo, sige pa, tuloy mo yan. Hindi natitinag ang kingdom ng darkness.
Alam niyo ba yun? Natitinag lang ang kingdom of darkness. Sige pa, gagawin ko na nasa S. Dalawang kingdom. May alagad pong kingdom nito, darkness of kingdom, may alagad siya. Panay ang prayer nila, panay sila spoken word, pakawala ng curse. Ito naman ang kingdom of light. Wala nananalangin. Kaya ang mga puro na-inject sa isisipan, kaya mga malnourished, mga lumpo ang mga anak ng Diyos. Ay ito, puro sila pakawala ng spoken word Dalawang kingdom lang yan, may mga alagad yan. Ay itong alagad, tulog ng tulog, cellphone ng cellphone. Walang nangyayari. Kaya ang Diyos ay walang kumakatok, walang humingi. Alam niyo kung gaano kahalaga ang prayer? Dapat natin maunawaan kung bagay na yun. Okay? At sa sunod, ano po yun? Mayroon po isang topic na. Tuloy ko na. Struggle tayo dahil sinasabi ng ating isip, mahirap maging mamuhay ng motivate. Pero hindi totoo yan Kailangan lang natin isuko ang buong buo, ang buhay natin sa Kanya. Kailangan na po natin isuko ang ating buhay. Alam natin mahirap. Sinabi nga ni Pastora kanina, si Sita naman talaga, hindi naman talaga natin siyang pinakakalaban. Kasi nasabi niya kasi Sita kasi nag-uudyok lang yun, nanggagaya lang yun, nagpapain lang yun. Minsan nga po tatay, naganyong anghel siya. Maganda, mahaba ang buhok, pero pala may pangil. Pero si Sita, nagkukunwari po siya. Aalokin ka niya. Kaya nga ibig lang sabihin nito, last, spend time with Him. Alam mo ba, hindi natin kayang baguhin ito? Ang ating laman? Di ba ang gusto nito? Gusto nito nakikita at nayayakap. Kaya nga struggle, kaya nga si David, si Solomon. Si Solomon, sinabi na si Yahweh 2 times, sabi niya, ang kanyang asawa 1,000, pinili niyang 1,000 niyang asawa. Grabe. Alam mo kasi, ang gusto nito, magsitayan tayo, napuna na tayo. Lord, palapalan po natin ang Panginoon. Ang papuri para sa Kanya. Lakasan po natin. Gagayahin po sa system yan. Mga authentic believers of Christ, malakas magpuri. Nakarating sa langit ang pagsabay papuri. Hallelujah! Amen. Ang hindi nagpalakpak, hindi ko alam. Praise the Lord. Bigyan po natin mga mata. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi po natin kayang sukatin ang Kanya po pag-ibig na inukol sa atin. Sabi ng Kanyang salita, napakalalim, napakalawak, napakahaba, at napakalaki ng Kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nung binigay sa akin ng Panginoong understanding, sabi ko, Lord, nalulula kami sa iyo, namamangha kami. Iniwan mo ang iyong trono para lang sa amin na makasalanan. Sino ba kami para po gawin ang bagay na yan para sa amin? Grabe po ang pag-ibig. Hindi niya tinignan kung tayo po sakal, kung tayo po'y makasalanan. Hindi niya tinignan kung ano bang araw-araw na sinusugatan natin ang kanyang puso. Iniwan niya ang kanyang trono. Samantalang araw-araw na sumasamba ang mga libo-libo, billions of angels. Holy, holy God. Na ikaw ang Diyos, tapos pagkatawang tao ka, nag-anyo ka bilang alipin at itinuring na makasalanan. Di ba natin nakikita kung gaano kadakila ang pag-ibig mo? Na ikaw, bumaba siya para sa iyo. Iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian at ang trono at ang kanyang mga anghel na sumasamba sa kanya para sa iyo. Ibigay mo ang pagsamba mo sa kanya. Ibigay mo ang papuri para sa kanya. Ibigay mo ang pasasalamat para sa kanya. Pagmalalim ang iyong pagkaunawa kung sino ang Diyos nito, kung gaano kanya kamahal, ibibigay mo ang best mo sa kanya. Siya'y uunahin. Hingin po natin, i-rekindle po tayo. Ngunit tayong mauhaw sa kanya. Mapalad ang mga nagmimiting na makasunod sa kanyang kalooban at ibibigay ang kanyang mga minimiting.